USS Abraham Lincoln aircraft carrier at 3 pang Navy destroyers. Ang pagdating ng barkong ito kasama ng isang napakalaking armada ang siyang magtatakda kung ano ang magiging kinakaharap ng rehimen sa Iran. May mga nagtatanong, bakit daw kailangan pa ng US na gumamit ng isang armada na babiyahe ng ilang araw sa gitna ng karagatan at kukonsumo ng $6.5 million kada araw sa biyahe nito, gayong pwede namang magpadala ang Amerika ng mga bomber sa target sa loob lamang ng isang oras? Ang sagot, mayroon kasing hindi kayang gawin ang mga bomber na kayang gawin ng isang strike group. Sa oras kasi na maubos ang karga ng isang bomber, babalik na naman ito sa base at magkakaroon ng pagkakataon ang mga kalaban para papasukin sa kanilang airspace ang kanilang mga fighter jets. At habang hindi pa bumabalik ang mga bomber, posibleng bumiyahe ang ilang mga eroplano papasok at palabas ng Iran. Pero kung may isang strike group na nakaantabay sa dagat na malapit, kaya nitong isara ang airspace para walang makapasok at makalabas na eroplano mula sa Iran. Pero sa kabila nito, tila hindi natitinag ang rehimen sa mga banta ng Amerika. Pagsisisihan daw ng Estados Unidos kapag inatake nila ang Iran. Sa katunayan, isang napakalaking mural ang ikinabit ng rehimen sa Engehab Square sa Tehran para magsilbing babala sa Amerika. Nakaguhit sa nasabing mural ang mga sirang eroplano na nakakalat sa ibabaw ng deck ng isang aircraft carrier. At sa gilid ay nakasulat, kapag naghasik ka ng hangin, aani ka ng ipo-ipo. Nasa high alert na ang buong sandatahang lakas ng Iran at ang supreme leader na si Ali Khamenei ay inilipat na sa isang safe na bunker sa Tehran. Duda naman ang ilang eksperto kung talagang dito nga siya itinago o posibleng sinabi lang ito para linlangin ang mga kaaway. Kapag umatake ang Amerika, ituturing daw ng Iran na target ang lahat ng mga interes ng US sa buong rehiyon mula sa Strait of Hormuz hanggang sa iba't ibang panig ng Middle East. Magiging target din ng Iran ang United Arab Emirates airspace, ang mga oil refinery sa Azerbaijan at ang Saudi Aramco. Ayon sa isang news agency sa Iran, gagamitin daw ang mga 359 cruise missiles para wasakin ang mga ito. Meron kaming pambihirang kakayahan sa depensa. Mas handa kami ngayon kaysa sa dati. Tungkulin at responsibilidad naming ipagtanggol ang dangal ng Iran, soberanya at territorial integrity, tulad ng ipinakita na namin noon laban sa anumang agresyon o banta. Tutugon kami ng mabangis at komprehensibo gamit ang buo naming puwersa. Bukod pa sa isang napakalaking mural, naglabas din ang rehimen ng isang propaganda video kung saan ipinapakita kung paano daw nilang wawasakin ang strike group ng Estados Unidos gamit ang ipinagmamalaki nilang Fatah ballistic missile. Ang naval doctrine ng Pentagon ay nakabatay sa isang paniniwala, ang alamat na hindi daw kailanman mawawasak ang Aegis system. Naniniwala sila na ang Spy-6 radar at ang 3 pangkaraniwang missiles ay makakagawa daw ng isang napakatibay na Iron Dome sa ibabaw ng tubig. Pero sa modernong digmaan, walang pwedeng makalusot sa batas ng physics. Ang depensa ng Amerika ay nakasalalay sa predictive interception. Ibig sabihin, kinakalkula lang nila ang trajectory arc ng target. Sa kasamaang palad ay hindi yan gumagana sa mga makabagong hypersonic missiles ng Iran. Kapag ang isang missile na tumatakbo sa bilis na Mark 13 ay dumating na sa maneuvering phase nito at biglang nagbago ng takbo sa loob lamang ng isang segundo, mapaparelisa na ang mga supercomputer ng barko. Sa ganitong bilis ng missile, itatago ng plasma sheet ang missile para huwag makita sa radar. At syempre, hindi mo magagawang tutukan ang isang bagay na hindi mo na nakikita. Pero ang tunay na bangungot dito ay nasa kanyang matematika. Lahat kasi ng destroyer ay may limitadong bala lang. Sa isang saturation attack, kapag pinakawalan na ng sabay-sabay ang daan-daang mumurahing projectiles kasama ng mga malalakas na missiles, mag-o-overflow ang fire control system.
Kahit na ma-intercept pa nila ang 90% ng paparating na target, mauubos at mauubos pa rin ang $20 million na mga bala nila dahil lang sa mga drones na nagkakahalaga ng $20,000. At kapag naubos na ang laman ng mga launchers na ito, ang higanting carrier na nagkakahalaga ng $10 milyong ay magiging isa na lang target na walang depensa. Sa ganitong tagpo, 3 minuto lang ang reaction time. Sa ganitong equation, ang mga aircraft carriers ay hindi na magiging hunters, kundi sila ay magiging pawang isang napakalaking target na kusang loob na pumasok sa loob ng killing zone. Sa ganitong gera na pinasok ng Amerika, talo na agad sila bago pa sila makagawa ng unang pagtira. Sa videong ito, malinaw na nakatuon ang atensyon ng buong puwersa ng Iran kung paanong wawasakin ang USS Abraham Lincoln. Pero may ilang mga eksperto ang naniniwala na ang higanting barkong ito ay posibleng decoy lamang ng Estados Unidos dahil na rin sa ingay na nililikha nito sa